Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ipon at sambahin ang Poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Sabay-sabay. Viva o Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po, Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating pong Jesus Nazareno, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisang hatid ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magandang hapon po sa ating lahat. Sa huling Biyernes ngayon ng buwan ng Enero, ating ipagpasalamat sa Panginoon na ating ding ipinagdiriwang ang kapistahan ni Saint John Bosco, ang patron ng mga kabataan. Ipagpasalamat po natin ang buwan ng Enero sa lahat nitong mga kaganapan, sa mga biyayang dumating, sa lahat nating nasimulan sa bagong taong ito ng 2025, sa lahat nating mga kahilingan at sa lahat ng mga may kaarawan, upang tayo maging karapat-dapat sa biyayang inilalaan ng Diyos para sa lahat. Hingin din natin ang kapatawaran sa ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya't isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan, at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo sa pagunita kay San Juan Bosco. Ama naming makapangyarihan, inantig mo ang paring si San Juan Bosco upang maging ama at guro ng mga kabataan. Ipagkaloob mong kami ay madarang ng ningas ng pag-ibig na sa kanya'y nagpaalab para ang kapwa'y mapagmalasakitan.
at ikaw ay mapaglingkuran. Sa ngalan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan, kung paanong kayong nagbata ng matinding hirap, matapos na kayo'y maliwanagan, ngunit hindi kayo nadaig. Kung minsan, kayo'y inaalipusta at pinahihirapan sa harapan ng madla. At kung minsan na may karamay kayo ng mga kasamahang pinapahirapan ng gayon, dinamayan ninyo ang mga nabibilanggo at hindi kayo nalungkot nang kayo'y agawan ng ari-arian, sapagkat alam ninyong hindi higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. Kaya't huwag kayong mawala ng pananalig sa Diyos, sapagkat taglay nito ang dakilang gantimpala. Kinakailangang kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang Kanyang ipinangako, sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magluluwat, at ang paririto ay darating. Ang tapat kong lingkod ay nabubuhay sa pananalig sa akin. Ngunit kung siya'y tumalikod, hindi ko kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumalikod at napapahamak, kundi sa mga nananalig sa Diyos at sa gayoy naliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwala kay tutulungang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang gabay ng tao sa kanyang paglalakad ay ang Panginoon nang upang maligtas. Sa gawain niya ang Diyos nagagalak, kahit na mabuwal, siya ay babangon, pagkat ang alalay niya'y Panginoon. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag nagliligalig. Ililigtas sila kanyang tutulungan. Laban sa masama, ipagsasanggalang sapagkat sa poon, nangungubling tunay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Magsitayo po ang lahat. Alleluia,
Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, Hari siya ng mga aba. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Marco. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain, tutubo at lalago ang mga binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa ay siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim, usbong muna sa kauhay na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat nang anihin. Sa ano natin maihahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus, anong talinhaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay, nagkakasanga ito ng malalabay, anupat ang mga ibon ay nakakapamugad sa mga sanga nito. Ang salita ay ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinhagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng sarilinan, sa kanyang mga alagad lamang ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon pong muli sa ating lahat at maraming salamat po sa inyong pagpapasya na tapusin ang isang linggong paggawa, tapusin ang maghapon, tapusin ang buong buwan ng Enero sa harap ng ating mahal na poon. Kaya't ngayong tayo'y nasa harap niya, atin po siyang pasalubungan ng masigabo nating palakpakan. Di po natin namalayan, isang buwan na ang nalalagas sa mga buwan ng ating taong 2025. 11 buwan na lang, Pasko na naman. So, imagine, tapos na ho ang Enero. By tomorrow, simula na ng bagong buwan, ang buwan ng Pebrero, Peb-ibig. Kaya't ngayon ho ang Enero, huling misa natin para sa buwang ito, atin pong alalahanin ang lahat ng mga nangyari, dumating, naganap, tinanggap, ating mga pinagdaanan, at gayon din ang ating mga pinangako at ating mga nasimulan na sana'y unti-unti nating mabigyang katuparan. Of course, sa tulong ng ating mahal na poon. Sa ating pong ebanghelyo, narinig natin ang talinhaga ng paghahasik ng isang magsasaka. At ito'y paghahalin tulad ng Panginoon sa paghahari ng Diyos, the kingdom of God, na siyang dahilan kung bakit naparito ang ating pong Jesus Nazareno upang itatag na muli ang kaharian ng Israel na ngayoy in a higher level ang kaharian na ng Diyos, ang kanyang pagsisikapang tuparin.
na kung dati, 12 tribo lang ng Israel ang bumubuo sa kaharian ng Israel. Ngayon, sa pananaw at kaisipan ng ating Poong Jesus Nazareno, ang paghahari ng Diyos ay kabilang at kasama ang lahat. Hindi lang ang mga Israelita, hindi lang ang 12 tribo na sinisagisag ng 12 apostol, kundi lahat ng nilalang, lahat ng mga tao, lahat ng mga hayop, lahat ng kanyang nilikha ay kabilang at kabahagi ng pagliligtas at paghahari ng Diyos. So when we speak of the kingdom of God, it is all-encompassing. Nosebleed na naman tayo dyan. Simple lang ho, pag sinabi ho paghahari ng Diyos, hindi lamang to sa isang bagay, kundi sa lahat ng bagay, sa lahat ng tao, sa lahat ng pagkakataon. Noon, ngayon, at sa mga darating pang panahon. Matindi ho, mabigat, seryoso pag sinabi hong paghahari ng Diyos. Imagine, Diyos ang maghahari, ngunit kasama tayo mga tao, Diyos ang maghahari, ngunit ang paghahari niya ay hindi pamumuno, hindi kapangyarihan, kundi pagpapakumbaba tulad ng pagbubuwis buhay ng ating Poong Jesus Nazareno na siyang nabayubay sa krus. Nangangahulugan na pag sinabing paghahari ng Diyos, ang lahat ay kabilang, ang lahat ay kasali, ang lahat ay may saysay. Ultimo, di kagandahan ng mga tao at di kagandahang karanasan. Meron no kasi tayong tendency o pagkiling, no? That's the right term when we speak of tendencies. Meron tayong hilig o pagkiling na when we speak of God, it must be beautiful. It must be good. It must be true. The true, the good, and the beautiful. Wala naman ng masama. Pero kapag ganito ho ang takbo ng ating pananaw, nalilimita natin ang Diyos sa maganda, sa totoo, at sa mabuti. Wala bang kapangyarihan ng Diyos sa pangit, sa masama? Maganda, mabuti, ano pa yung isa? Masama, maganda, pangit. Lahat, kung tutusin. Kaya nga ho, sa akin hong pagninilay, sa araw-araw kong pakikinig ng kumpisal, akin hong napagtanto na kahit sa kasalanan, ang Diyos ay may pagkilos at pamamaraan upang tayo'y turuan at upang tayo'y mailapit niya muli sa Kanya. Pinahihintulutan ni Lord tayo magkamali. Pinahihintulutan ng Panginoon na tayo dumaan sa mga matitinding pagsubok ng buhay. Pinapayagan ng Panginoon na may mangyaring di kagandahan sa atin upang dito niya tayo pasukin, dito niya tayo turuan, at dito niya tayo akayin pabalik sa Kanya. Tingnan lang ho natin ang ating mahal na Poon. Sa Kanyang kadusta-dustang kilos at katayuan, binusabos ng mga tao, minaliit, ikinahiya. Walang kasalanan, pinagpasa ng krus, pinako sa krus. Ngunit, sa pinakamababang antas ng katayuang ito bilang tao, dito niya inililigtas ang sangkatauhan. Sa kanyang kahinaan, sa kanyang kamatayan, sa kanyang hindi paglaban, dito niya ipinakikita ang kapangyarihan ng Diyos. Ano, Father, kaya ka siguro nawala ng buhok. Kasi ang tindi na mga iniisip mo. Epekto siguro yon na mahirap isipin, ngunit kung atin hong bibigyang pansin at tatanggapin ang mahiwaga, misteryosong pagkilos ng Diyos sa sangkatauhan, sadyang di ho natin ito mauunawaan ng walang pananampalataya. Kaya natural lang ho, normal lang na hindi natin maarok
Parang hindi ko maintindihan ang sinasabi ni Father. Saan ba siya nang gagaling? Ano ba yung gusto niyang paratingin? Isa lang ho ang kulang. Kulang ng pananampalataya. Pananampalataya na kahit hindi ko lubusang maintindihan, di ko lubusang maarok at maunawaan, ako'y naniniwala na ito ang pamamaraan ng Diyos para tayo'y iligtas at upang tayo'y basbasan. Halimbawa, ayaw ho nating magkasakit. Sinong gustong may sakit? Ikaw na lang, Father. Wag na kami. Di ba? Ayaw nating magkasakit. Pero hindi ho natin namamalayan na sa ating pagkakasakit, inaako na natin ang pagkakasakit na para sa iba. Minsan ho, naririnig ko sa mga tao, Lord, bakit naman ang anak ko may sakit? Sana iba na lang. Ni-exempt ang anak niya. Wawa naman ang iba. Tama ba? Ang tama po Lord, ako na lang ang magkasakit, wag na siya. Ako na lang, Lord, ang maghirap, wag na siya. Ako na, Panginoon, ang mawalan, wag na sila. Ito ang ginawa ng Panginoon na sa ating kawalan, higit na nabibiyayaan ang iba. Na sa ating kadustaang kinalalagyan, ito'y may pagliligtas ang Diyos na ginagawa para sa iba. Every sickness has its redemptive factor. Ano yun, Father? Yung pagkakasakit ho, magdudulot ng kagalingan sa iba. Na naman si Father, parang dami mga tunggalian. Kailangan lang ho nating intindihin ang lahat ng ito na hindi kontra sa isa't isa, kundi may tugma. At may pagtutugma, nagkakasundo at nagkakaayon kung ito'y laging titingnan natin sa mahiwagang pagkilos ng Panginoon. Tayo'y nagkakasakit, napapagod, upang maramdaman natin na may Diyos tayong dapat lapitan, na kailangan din nating magpahinga upang mapagsilbihan pa natin ang iba ng higit pa. Kanina ho may kausap ako, Father, masama bang mapagod? Masama bang magtrabaho? Sabi ko, depende. Kung inaabuso na ho natin ang sarili natin, paano naman yung mga anak mo? Paano ng mister mo? Masaya ka ba na may sakit ka at namumblema sila? Kaya magpahinga. Hindi pagka makasarili ang pamamahinga. Ngunit kailangan din nating maramdaman kahit ang pagkakasakit upang may pagkakataon ng iba na magpadama ng kanilang pagpapagaling at malasakit sa atin. Kaya sa misa hong ito, atin hong lawakan ng ating pag-unawa na ang lahat ng mga nangyayaring ito sa aking buhay at sa kapaligiran may basbas ng Panginoon. Basbas? Paghihirap, binasbasan ni Lord? Gulo, binasbasan ng Panginoon? Meron nung isang expression La plaisir de la guerre, c'est faire la paix. Ayan na naman, hindi na nakontento sa English, may French pa. La plaisir de la guerre, c'est faire la paix. Ang kagandahan daw ng gulo o digmaan ay mayroong kapayapaang hahangarin. Paano ho natin mararamdaman at papangarapin ang kapayapaan sa Asya, sa bawat pamilya at tahanan, kung hindi natin mararamdaman ng konting sigalot at di pagkakaunawaan? Hingin po natin sa Panginoon na may bukas ang ating isip, puso at kalooban na tanggapin ang lahat. At ang lahat nawang ito na ating pinagdadaanan ang siyang maglalapit sa atin sa Kanya at sa bawat isa sa ngalan ng kabutihan. Ito po ang ginawa ng ating mahal na poon. Pinasan niya ang krus,
namatay siya sa krus, parusa sa mga kriminal, ngunit sa krus, dito niya tayo inililigtas at dito niya tayo binabasbasan. Na sa tuwing tayo'y dumarating sa pinakasukdulang kahirapan at kababaan ng ating buhay, maramdaman natin na may Diyos na una nang yumakap sa kadustaan ng sangkatauhan upang di na tayo mahirapan. Na tuwing tayo sasapit sa pinakamababang antas ng ating kalagayan, hikahos tayo, wala tayong lakas, wala tayong boses, wala tayong kapangyarihan, wala tayong malapitan. Ang Diyos nawang si Jesus Nazareno ang lagi nating maramdaman. O mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, puno ng pag-asa at pananalig, manalangin tayo sa Diyos Ama na nagnanais na lumawak pa ang Kanyang presensya sa ating buhay. Ang ating tugon, banal na manghahasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Banal na mga hasik, gawain mong mabunga ang aming buhay. Ang ating simbahan, naway patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig at katotohanan sa daigdig. Manalangin tayo. Banal na mga hasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Bilang isang komunidad, naway hindi tayo maging pabaya sa ating buhay pananampalataya. Bagkus, asamin natin ng Diyos araw-araw, maging sa mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo. Banal na mga hasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang mga pamilya, lalo na ang mga bata, naway lumago at lumaki sa pamamaraan ng biyaya at umunlad na sinasalamin sa kanilang buhay si Kristo. Manalangin tayo. Banal na mga hasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang mga may sakit, naway lumakas sa pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pagbabahagi kay Kristo ng kanilang mga pagtitiis. Manalangin tayo. Banal na mga hasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang ating mga mahal na yumao, naway anihin nila ang bunga ng kapayapaan, kaligayahan at katahimikan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Banal na mga hasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inaalay sa ating misa sa araw na ito at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Banal na mga hasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Isama po natin sa ating mga dasal ang ligtas na paglalakbay ng marami, ang katuparan ng kapayapaan sa buong daigdig, sa pagitan ng mga bansang may hidwaan, dito sa Silangang Asya, at sa bawat pamilya tahanan. Manalangin tayo. Banal na mga hasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Basbasan mo po ng tagumpay ang mga naghahanap trabaho, makabalik nawa sa pagbabarko at pag-abroad ang mga OFW. Ipagkaloob mo rin po ang sigasig sa mga mag-aaral at ang tagumpay ng mga magbo-board exams sa buwang ito.
maging sa Pebrero. Manalangin tayo. Banal na mga hasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Sa katahimikan, ipagkatiwala natin sa mahal na Panginoon lahat nating kahilingan. O Diyos, Amang makapangyarihan, Ikaw ang nakakakilala sa amin at nakababatid kung anong nararapat para sa amin. Pakinggan mo ang aming mga pakiusap at naway igawad mo yaong ayon sa kalooban mo. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo munang lahat. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ang inaalay, tanging hiling pagpapalat, buhay na dinaysay. Pagpapalat, buhay na dinaysay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, mga kapatid, upang itong ating nakayanan, kasama ng lahat nating mga intensyon, kahilingan, pasasalamat at mga taong ipinagdarasal ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan, upang ang kapangyarihan mong ipinahahayag sa paghahain ng mga alay upang gunitain ang mga banal, lalo tigit si San Juan Bosco, ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan. Sa ngalan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong si San Juan Bosco ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos sa mga hukbo, ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon.
Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob ng maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad ng sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wika, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, ang aming Santo Papa sa Roma, ni Jose na aming Arsobispo dito sa Maynila, at lahat ng obispo at kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ang Nuestra Señora de la Buena Hora, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, ni San Juan Bautista, aming patron, at ng lahat ng mga apostol, martir at banal, kasama na si San Juan Bosco, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Amen.
Sa pagparito ng Poong Jesus Nazareno, lahat tayo'y binilang niya bilang kapatid. Kaya't sama-sama nating kilalanin ang iisa nating Ama sa langit. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sunin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. At na pagpapatawad namin sa nagkakasahala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso at iagya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Panginoon, iadya mo kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ating pagsaluhan at ibahagi sa lahat ang bigay niyang kapayapaan. Peace be with you. O ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob
loob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis ng kasalanan ng salibutan. Mapalad tayong lahat na sa Kanya'y kikilala, tutulad at tatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Jesus Nazareno, kasalanan namin pinasan mo. Buhay mo ang naging sakripisyo, kabayaran sa bayang nagsusumamo. Ikaw ang aming lakas at pag-asa, nagbibigay sigla sa buhay naming puno ng dusa. Sa pagsubok at pangamba, ikaw ang aming gabay. Sa iyong mga kamay, buhay namin inaalay. O mahal na pong Jesus Nazareno, sa krus kaligtasan ang atid mo, patawad ang aming samong. Walang hanggang pasasalamat, sigaw ng aming puso. Panibaguhin mo kami, Panginoon, naayon sa kalooban mo, upang masundan namin ang landas patungo sa iyo. O mahal na pong Jesus Nazareno, sa krus kaligtasan
ang hatid mo, patawad ang aming samong walang hanggang pasasalamat, sigaw ng aming puso. O mahal na pong Jesus Nazareno, sa krus kaligtasan ang hatid mo, patawad ang aming samong walang hanggang pasasalamat, sigaw ng aming puso. Walang hanggang pasasalamat, sigaw ng aming puso. Announcement. Bukas, Sabado, February 1, 2025, sa ganap na ika-5, ika-6, ika-7 ng gabi na misa at sa Linggo, February 2, 2025, ay ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus na Panginoon sa templo o mas kilala rin sa tawag na Fiesta ng Candelaria. Ang araw na ito ay araw ng pagbabasbas ng mga kandila. Tanda na si Jesus na ating manunubos ay siyang dakilang liwanag. Ang lahat ay inaanyayahan na magdala ng mga kandila at sa bawat misa na gaganapin ay magkakaroon ng pagbabasbas. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at Nazareno Novena and prayer booklet in English or Tagalog. Ang Nazarene Catholic School ay ang paaralan ng Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2025-2026 sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7. Ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre
at wala nang babayaran hanggang sa siya ay makatapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong, pang-edukasyon, pinansyal, diskwento, at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic Schools Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screens. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsilud po ang lahat at ating dadasalin ang panalangin sa mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdidibusyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtataguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na aming tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idinulot kay San Juan Bosco ng iyong paglingap na maaasahan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga karagdagang paalaala po, bukas po ay first Saturday of February, kaya't wag po nating kalimutan ng ating debosyon sa kalinis-linisang puso ng ating mahal na inang si Maria. Bukas din po ang simula ng nobenaryo para sa ating mahal na Birhen ng Lourdes. Ang sa kapistahan niya ay sa February 11. So count 9 days starting tomorrow. It will bring us prepared for February 11, the feast day of Our Lady of Lourdes. Yan din po ay araw, pandaigdigang araw ng mga may sakit. Kaya't sa tulong ng ating mahal na Birhen ng Lourdes, pagdasal po natin na maibsan ang lahat at gumaling ang lahat sa kanilang karamdaman. At pinakahuli, atin pong patuloy na ipagdasal ang tagumpay ng kapayapaan sa buong daigdig, lalong-lalo na ho sa mga tensyon na nararamdaman natin sa Pilipinas, sa ating mga pinuno sa pamahalaan at sa ating bawat pamilya at tahanan. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ating tanggapin ang pagbabasbas ng mahal na poon. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong masaganang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may pasasalamat at utang na loob na tinatanaw.
Basbasan din po ang lahat nilang ipinagdarasal at ipinagsisimba, maging ang kanilang mga imahen at dasalan. At nawang lahat ng ito ay magpaalala sa amin sa binyag, kung saan kami nangako na ikaw ang pakamamahalin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lagi ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa, humayo tayo at patuloy na maging tapat sa mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sabay-sabay nating awitin, Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Sabay-sabay. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Viva Bong Jesus Nazareno! Viva Bong Jesus Nazareno! Viva Bong Jesus Nazareno!